Lately nga, ang pahinga namin mag-asawa at ang aming date ay malimit nga ay sa unlimited. O, 'di ba? Iwas naman kami sa rice. Ayan nga, may isang rice binigyan kami. Ay sabi ko nga ay wala na dapat rice, pero hinayaan na namin para share kami ni Daddy. Kasi puro karne lang kami at saka gulay. O, 'di ba? Kala mo naman ejeta talaga eh. Ayan nga, at dahil nga busy kami mag-asawa, malimit at lagi-lagi. At hindi naman kami makaalis kahit gusto namin mag-travel, ay wala namang mag-aasikaso sa mga business namin. O, 'di ba? Ang daming business. Siyempre, yung asawa ko ayaw iwan yung mga tao na nagtatrabaho, lalo na at nasa mga malalayong lugar. Tapos isa-isa pa niyang pinupuntahan yon kung saan yung mga project. Kaya talagang sa maghapon, ubos talaga ang kaniyang oras. Hindi kami makahingi ng kaunti. Kaya pag Sunday, talagang sabi ko, kailangan family day at saka church day. Kaya talagang yun yung dapat na mabigay sa amin. Kasi talagang ang mga anak ko ay lagi nga lang sa bahay. At dito kami aral ng aral at kung ano-ano mga pinagagagawa tuwing Monday to Friday hanggang Saturday pa nga. Kaya sabi ko, pag Sunday ay dapat makaalis man lang kami kahit magsimba man lang para naman makalanghap ng ibang hangin, o 'di ba? At ayun nga, dati nagtatampo pa nga ako kasi pagka yung gusto ko, bawa anniversary namin or what, ay gusto ko nga ay magta-travel kami para nga may memories kami, 'di ba? O memories. Ay ayun nga, ay talagang hindi ko na mapipilit at talagang gano'n na nga ang sitwasyon namin. Hanggang sa pagtanda na lang siguro namin, saka na lang kami mag-travel. Pero minsan iniisip ko, may pagtanda pa bang darating ako or siya, kung alin man. Kasi hindi nga natin hawak ang buhay. Kaya lang, lagi na lang tayong positive. Kung ano lang talaga yung kayang gawin at anong kaya naming ibigay na oras sa isa't isa ngayon habang nagsasama, ay yun na lang muna ang aming pagsamahan. Kasi hindi naman namin pwedeng ipilit yung hindi naman kaya, lalo na at 3 to 4 days bago kami makabalik, ay talagang yanong hirap. Lalo na't marami ding mga taong umaasa sa amin. Kaya talagang tiis na lang muna kung ano muna. Kaya ito, unlimited or kung saan man kami makapunta, ayun na muna yung aming ginagawa. Mahalaga, meron kaming banding na mag-asawa. At pagkatapos ay makakauwi rin sa bahay at magpapahinga lang at diretso na ulit ang saan man pupunta na project or trabaho. Kaya ngayon ang ginawa ko na lamang, kaysa naman ako'y laging hanap sa kanya, ay ako'y nagpakabisi na lang din at sabi ko nga gusto kong mag-farming. At ayun nga, parehas na kaming walang oras pagdating ng Monday to Saturday, kaya talagang hindi ko na kailangan maghanap pa ng travel. At isa rin sa sinasabi ko nga, mas mabuti nang mag-ipon, lalo na at hindi pa nagkokolehiyo ang aming mga anak. Mas mabuti ng paghandaan at pag-ipunan ngayon pa lang, kahit sila ay mga elementary at high school pa lang, kasi pagdating ng pag-college, sigurado ang presyo ng mga bilihin ngayon sa susunod ay baka doble o triple na. Kaya yung magagastos namin sa travel or kung magagastos man sa mga pagpunta kung sa mga mamahaling mga resto or what or mga kung saan man yan, ay mas mabuti nang ipunin na muna sa ngayon para nang sa ganun pagdating ng panahon may huhugutin at merong aasahan ang mga anak ko na pampaaral. Magkaroon man kami ng problema or something na hindi naman inaasahan na magkaroon ng pagsubok, ay meron tayong huhugutin. Kaya ang ginagawa namin ay mag-invest na lang muna sa mga property or kung ano man para nang sa ganun lumalaki ang value. Katulad nga ng lupa, doon kami natututok ngayon. At mas okay nga yun kasi pag sa bangko mo nilagay, automatic hindi naman lalaki ng tubo ang ganon na halaga. Kaya pag sa lupa, ngayon ilang taon lamang, ay talagang malaki na rin yung nagiging tubo. Kasi nga pag property, ay talaga namang malaki ang pag-akyat at pagtaas ng presyo. At ayun nga, nakaplano nga kami na bumili sana ng dream car ni Daddy. Pero nang bigla kami may nakita na mas okay na bili na property, mas inuna na muna namin yun. Kasi nga pag naman sasakyan ay alam naman natin na hindi naman investment yon. At gawa nga ng bumababa naman ang mga presyo nun kahabang tumatagal at nagagamit. At meron pa naman kaming Avanza na napapakinabangan at talagang napakasipag kahit hindi nalilinisan minsan. At talaga namang ang may-ari ay
napakasipag at napaka kung saan saan pinagagamit at anong pinaglalalagay. Kaya yung Avanza namin, mahal namin yon. Kaya sabi ko kay daddy, pagka nagbili siya ng dream car, akin si Avanza at ako ang mag-aalaga. O diba, tig-isa na kami pagdating ng panahon yon. At kaya nga kami ay hindi na muna bumili, ay mas okay na munang sa mga property na muna para nang sa ganon ay kumita pa kami at maipon pa yung mga ganung bagay. Siguro mga next year na lang, parang nang sa ganon ay maging maayos na rin yung sasakyan ni daddy at tig-isa na rin kami at hindi na ako pangarag-garag sa e-bike. O diba, napakatagtag pero okay lang yun, mahal ko din yung e-bike ko at malaking tulong yun sa amin at talaga namang ang laki ng tipid namin kung tutuusin sa service, lalo na sa 3 kong anak. Magkano ang bayad sa isang service? 3 yun. O diba, kaya ayun, sabi ko nga sa daddy, ROI na kami kay e-bike kasi nga kung kami ay nagpa-service, sigurado ang laki-laki na ng aming nababayad sa service. Ay dito nga kay e-bike ay talaga namang suwabing-suwabe naman eh. O di ako nga ang hatid sundo, o di ba ang saya at talagang may time pa ako sa aking mga anak at lagi ko pa silang nakikita at nakakasama. O di ba ang saya. Kahit naman ako ay sobrang busy na sa farm, mas inuuna ko naman muna syempre ang aking mga anak. Bago pumasok sa school, kailangan mo nang pakainin, paliguan, at saka magplantsa pa ng damit nila. O diba? Kala nyo ba wala akong ginagawa? Kala nyo lang yun. Pero pag nalaman nyo at makita nyo, baka sabihin nyo naman, aba, kaya ko ba yung ginagawa na? O diba? Yabang. O diba? Pero sa totoo lang, sabi ng iba, sitting pretty lang daw ako at walang ginagawa. Eh di ikaw na nagsabi niyan. O diba? Basta't ako, sige, pag ako'y nagpapahinga, huwag niyo akong istorbohin. Ibig sabihin, makakatulog na ako nun. At gawa nang hindi niyo naman alam kung anong ginagawa ko habang tulog kayo. O, diba? Pero syempre, ang aking mga anak, tinuturuan ko na sa mga gawaing bahay. Lalo na sa paglalaba, sila ang pinaglalaba ko kasi sasalang lang naman nila yan at babanlawan. Tapos yun na, sampay na, okay na. Sila din ang tinuturuan kong maghugas ng pinggan at maglinis ng bahay. Tulad ng pagwawalis mula sa 3rd floor hanggang pababa. Kasi talagang yun ang hirap ko eh. Hindi ko kakayanin yung mag-akyat baba. Doon ako mahina. Kaya talagang ang mga anak ko, kailangan ko maturuan. Kasi para sa kanila din naman yun. Hindi ko mo tinuturuan or pinagagawa ang mga anak ay kawawa na. Mas kawawa ang mga anak na hindi natuturuan at hinahayaan lang sa mga gustong gawin tulad ng mag-cellphone ay sa akin ay hindi ari yun. At gawa nga ng mas maganda ng maturuan ng mas maaga para nang sa ganun ay matuto din ng maaga. At ganun din naman yung ginawa sa amin ng mga magulang namin at ina-apply ko lamang. O diba? Ay ganun naman talaga kasi kailangan naman nating turuan ang mga anak natin kasi pag lumaki sila at nag-college sila sa malayo, paano sila mabubuhay? Ano, padalhan ko pa ng katulong? Ay nako po! Hindi pwede ang ganun. Kailangan matuto ka kasi nga, ako nga no, nag-working student pa eh. Pero iba na yung sitwasyon ngayon. Basta ang gusto ko lang mangyari, ang mga anak ko matuto sa buhay, matuto sa bahay. Kaya ako hindi na ako nag-aasikaso dito sa bahay. Sila na pinag-aasikaso ko. Basta doon ako sa farm. Ang mahalaga, maasikaso ko yung mga gagamitin nila sa school, mga pagkain nila, at saka yung pagpapaligo ko din doon sa 2 kong maliit at pag-tutor ko pa. O diba? Teacher na ako, mami pa ako, katulong pa nila ako. Ay syempre, ganun talaga ang nanay, diba? Pero may sahod ba tayo? Mahal, baka naman. Bye-bye. Thank you po. Bye.